Kaya nga po nga ako nananawagan na magkaroon na ng revamp sa health. Sa tingin ko ay failure po sila in terms of the implementation of the Universal Healthcare Act. Posible ho bang mapanagot din ang PhilHealth dahil nga nagkaroon siya ng excess funds at hindi nagamit at sa considering ang dami pong mga Pilipino ang nangangailangan ng medical na tulong? Ay kaya nga po nga ako nananawagan na magkaroon na ng revamp sa health. Sa tingin ko ay failure po sila in terms of the implementation of the Universal Healthcare Act, which seeks to give access to good quality healthcare to Filipinos, sa lahat ng Pilipino without the financial burden. Mukhang ang kailangan nila reorientation dahil ang akala po yata nila sila po ay private na korporasyon na at the end of the year, kung may savings ka, malaki ang iyong reserve, ay magandang tignan. Ako po naggaling din sa local government. Pag po yung mga ganyang pondo, inuupo natin yan para nararamdaman ng ating mga kababayan. Kung meron ka malaking reserve fund at marami pang naghihirap pa para bayaan ang kanyang medical expense, may pagkukulang ka. So sabi ko nga, mas mabuting, mas gugustuhin ko na ito'y ubusin at sila'y humingi ng subsidy. Ibig sabihin, marami tayong natulungan. Huli na lang mula sa akin, Senator, bago ko ipasa kay partner Admar, hindi ho ba sabi ng SC, TRO muna? So hindi naman nag-order yung SC na ilipat yung PhilHealth Fund, bagkos TRO muna, naka-standby muna dyan. Kung sakali man, na wala pang desisyon ang korte kung ita-transfer na itong pondong ito sa PhilHealth sa susunod na taon, ano yung possible na mangyari, Senator JB? Hindi natin alam. Siyempre, nakasalalay tayo kung ano po ang magiging final na desisyon po ng korte. So, siyempre, inaantay natin. Umaasa tayo na hopefully maging favorable na ito'y maibalik sa PhilHealth nang ito'y magamit para sa benefits ng ating mga kababayan. No? Lalo-lalo na yung mga ma-hospital, yung mga medyo mahal yung mga billing. No? Ito yung sana matulungan po talaga. Senador, magandang umaga po, si Admar po ito. Noong nabalitaan ng taong bayan yung pagtatransfer nitong mga pondo na hindi nagamit, talagang maraming mga komento at partikular na sinasabi nila na dapat ipagamit na lang yan sa mga kababayan natin dahil marami pa ang mga nangangailangan ng tulong. Bakit pa nagtaas pa ng premium? Pwede namang saluin pala ng gobyerno ito kasi merong pang excess fund o hindi nagamit na pondo. Ano naman po yung masasabi ninyo sa posibleng reaksyon naman ng taong bayan? Halimbawa, kung hindi nyo nadadagdagan yung subsidy, baka sasabihin na naman nila, magandang dagdagan ng subsidy at ipagamit, talagang bigyan ng assurance na ipagamit ito sa taong bayan po. Admar, kaya nga po bubusiin natin kasi noong isang taon, meron pong subsidy sa budget pero hindi naman nagamit. Meron nga pong excess funds. Kaya nga, nabanggit ko kanina, mas gugustuhin natin na ito po ay ubusin at gamitin ng ating mga kababayan na ayon sa batas sa Universal Healthcare Act na lahat po ng Pilipino dapat ay insured. At sa tingin ko, yung 60 to 90 billion kung talagang ginampanan ng PhilHealth, yung kanila pong trabaho, kung talagang sinagot nila ang karamihan, in-adjust nila yung case rate, sinagot nila yung mga na-hospital na nakaramihan, no? Palagi ko, baka sapat lang ito, baka kulang pa nga. Kaya nga sabi ko, kung mas gugustuhin ko sana, kung inubos po nila ito, humingi sila ng subsidy, kahit po tayo magbigay pa ng subsidy, wala akong problema. Kaya ngayon, ang question talaga dito, sigurado kay questionin ng ibang mga kasamahan namin, bakit kayo hihingi ng subsidy? Ngayong nagdeklara kayo ng 90 billion ng ekseso. Nagkulang ho talaga ang PhilHealth dito, nagkulang HTAC at DOH. So kaya nga bubusisiin natin, kaya yan po ang purpose ng budget, titignan natin ang performance ng bawat ahensya.